Magandang hapon, Pilipinas. Kayo ay nakikinig sa TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. Ako ang inyong lingkod, Rona Del Anog. Ako naman si Gian Busto. Ako si Lorraine Elegado. Ako ang inyong kaagapay, Ashley Agi. At ako naman si Cristina Galimba. Muli, kayo ay nakikinig sa TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. 100 peso challenge to surprise the fam. Kaya ko mag-magic. Kahit simple lang ang ingredients. Try magic, kalabasang okoy. Okoy to. Time check, 12 p.m. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isang sikat na Makata isinulat ang Florante at Laura. Punato, Japan, nagkaroon ng balita. Tanyag na akda ni Francisco Balagtas kinilala. Heat index sa Isabela patuloy na nakaaapekto. Binata mula sa Albania, ginapi. Inflasyon sa bansa tumaas ng 2.9%. Dalawang bida ng Florante at Laura muling nagkita. Mga mag-aaral ng MEX puspusan ang pag-eensayo. Robin Angeles nabili ang kanyang pangarap na kotse. Akdang Florante at Laura nagbigay aral. Guys, tara na! Bawa naman ng hininga nito. Problema mo ba ang mabaong hininga? Pre, mag-refresh ka muna. Nakakatulong ito na mas mapagaan ang paghinga at kaya rin itong magpabango ng hininga. Kaya tara na! Mag-refresh tayo! Francisco Balagtas Baltazar, isang Makata na kilala sa kanyang akda na Florante at Laura na naging dahilan sa kanyang kasikatan. Para sa mas detalyeng report, ito ililingkod ni Janelle Ponce. Maraming salamat, Gian Busto. Narito tayo ngayon sa Pandakan, Maynila, kung saan lumipat si Francisco Balagtas noong taong 1835. Sa lugar na ito ay una niya nakilala si Maria Asuncion Rivera, na pinaniniwala ang naging inspirasyon niya sa karakter na si Celia. Dahil sa kanyang labis na pagmamahal kay Maria Asuncion Rivera, nasangkot si Balagtas sa isang alitan naging dahilan na kanyang pagkakapiit. Sa loob ng kulungan, isinulat niya ang pinakatanyag niyang obra, ang Florante at Laura. Ang akdang ito ay hindi lamang sumasalamin sa kanyang damdamin at karanasan, kung hindi ito rin ay nagbigay daan sa kanyang kasikatan at pagkilala bilang isa sa mga dakilang manunulat sa kasaysayan ng panitikang Filipino. Mula rito sa Pandakan, Maynila, ako si Janelle Susan Ponce, nag-uulat. Balik sa'yo, Gian Busto. Maraming salamat, Janelle Ponce. Kung anong linis mo, kung di Colgate, kulang. Colgate ang trusted sa ngipin. Fresh breath, healthy smile, kaya sa bawat ngiti, panatag ka. Kaya naman, trust Colgate. Time check, 12:40 p.m. Malawakang sunog ang nangyari sa Japan na nagsanghi ng malawakang pinsala. Jamay, anong balita dyan? Makikita naman dito sa Japan ang malaking pinsala na naidulot ng malawakang pagkasunog ng kagubatan. Nagsimula ito noong Marso 21, 2025 na aabot naman sa 600 hectares ng lupa ang nasunog na humantong sa mga pag-evacuate at pagkamatay na hindi bababa sa 5 ang naitalang patay. Ang sanhi naman ng mga ito ay dahil sa mataas na temperatura, kawalan ng tubig at pagkatuyo ng mga halaman at kahoy na nagsanhi ng libu-libong mga mamamayan sa Japan ang nawalan ng tahanan at nawalan ng mga hanap buhay. Ang naging epekto nito sa ekonomiya ay malaki ang tinayang gastos sa pagkasira at pagkawala na aabot sa milyon-milyong dolyar. Jamie Manuel, nagbabalita. Hala, hindi ako makapag-focus. Don't worry, try Focus Pro Capsule. It will keep you sharp and energized. Stay focused. Kung quiet every time. Focus Pro Capsule. Your key is to success. Tanyag na akda ni Francisco Balagtas, kinilala. Angel, maaari mo bang ibalita ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura? Isinulat ang Florante at Laura noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Mahigpit ay pinagbabawal ng mga Espanyol ang mga babasahing gustong tumuligsa sa kanilang kalupitan. Dahil sa kontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na nalimbag noon ay karaniwang patungkol sa relihiyon o di kaya ay paglalaban ng mga Moro at Kristyano na tinatawag na komedya o moro-moro. Ngunit sa kabila ng kalupitan, nagtagumpay si Balagtas na mailimbag ang Florante at Laura sa temang relihiyon at paglalaban ng mga Moro at Kristyano. Pero naiugnay din niya ito sa pag-iibigan ni Florante at Laura. Naitago niya ang pagtuligsa sa mga Espanyol sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya at simbolismong
pinagkakikitaan ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayari ay nagpapakita ng kaawa-awang kalagayan ng kahariang Albania na masalamin sa naging karanasan ng Pilipinas noong nasa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ako si Angel de la Cruz, nag-uulat. Maraming salamat sa iyong ulat, Angel. Talaga namang napakagandang akda ang Florante at Laura. Hindi lang ito patungkol sa pag-ibigan, kundi patungkol din ito sa ating bansang Pilipinas, na hanggang ngayon ay sumasalamin pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa. Magandang hapon, Pilipinas. Kayo ay nakikinig sa TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. Ako ang inyong lingkod, Rona Del Ano. Ako naman si Gian Busto. Ako si Lorraine Elegado. Ako ang inyong kaagapay, Ashley Agi. At ako naman si Cristina Galimba. Muli, kayo ay nakikinig sa TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang TKRS Radyo Balita 29.7. Kasama ko ngayong umaga si Christian Villa, ang ating field reporter na nasa Isabela para magbigay sa atin ng ulat ng panahon. Christian, kamusta ang lagay dyan? Magandang umaga din po. Nasa Isabela ko ngayon at talagang mainit ng panahon. Ang sikat ng araw ay tirik na tirik at ang hangin ay medyo tuyo. Ayon sa Pag-asa, nasa 41 degrees Celsius na ang temperatura. Salamat sa ulat, Christian. Kaya nga, mahalaga ang pag-monitor sa heat index. Ano nga ba ang dapat nating gawin para maprotektahan ang ating sarili sa matinding init? Mahalaga po ang pag-inom ng maraming tubig. Iwasan din po natin ang paglabas sa tanghali kung saan pinakamainit ang araw. Salamat sa ulat mo, Christian Villa. Muli, maging alerto po tayo sa matinding init at alagaan ng ating kalusugan. Yan po ang ating ulat ng panahon. Masakit ba ang katawan mo? Try Adlife Herbal Coffee. Sa bawat higop ng Adlife Herbal Coffee, ramdam ang ginhawa mula ulo hanggang paa. Available nationwide. Time check, 1:40 p.m. Binatang mula sa Albania, ginapi. Hinuli ng grupo ni Adolfo C. Florante pagka-uwi nito sa Albania. Narito si Ivan Valenzuela upang magbigay ulat. Magandang hapon, partner. Ayon sa pananaliksik na ginawa ko, ay nakatanggap ng sulat si Florante. Kaya naman, agad itong umuwi pabalik ng Albania. Ngunit nang dumating siya rito, nakita niya ang karumal-dumal na nangyari sa kaharian. Hinuli siya ng grupo ni Adolfo at itinali sa malaking puno sa loob ng isang masukal na gubat. Hanggang ngayon, ay wala pa ring balita kung kamusta na ba ang binata. Ako si Ivan Valenzuela, nag-uulat. Maraming salamat, Ivan. Nakakapangamba nga ang pangyayaring iyan at tunay na nakababahala. Sana ay mailigtas na si Florante. Ako si Rona Del Anob, nagbabalita. Super AMOLED Display Pro Grade Camera at long battery life. Samsung Galaxy A55 5G, ang perfect partner para sa busy life mo. Time check, 2 p.m. sa national. Ang rate ng inflation ng Pilipinas ay nananatiling 2.9%. Ayon nga sa Philippine Statistic Authority, ang rate ng inflation ay mananatili lamang sa loob ng 2 to 4%. Bigyan mo nga kami ng halimbawa na Tanya Apostol. Salamat, Gian Busto. At nandito nga po pala ako ngayon sa Kawayan City, Isabela. At ito nga po, sa aking nakikita, ang presyo ng bigas ngayon ay 55 pesos na kaysa sa dati na 38 pesos lamang. Hindi naman ito masyadong pinalaki, ngunit tumaas pa rin at tataas pa ng tataas. Yun lamang po. Muli ako po si Natanya Carolty Apostol. Kain sa Jollibee, ang sarap ng Chicken Joy, crispy sa labas, juicy sa loob, sulit na sulit. Jollibee, bida ang saya, masarap na pagkain, lalo pag siya ang kasama. Time check, 2:20 p.m. Ano nga ba ang kulminasyon ng Florante at Laura? Kylie Concha, maaari mo bang ikwento sa amin ang mga kulminasyon ng Florante at Laura? Sa isang madilim na kagubatan ng Albania, si Florante ay nakatali sa isang puno ng herega, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama na si Doc Briseo.
at nag-aalala pa sa kamay ng kanyang kaaway na si Adolfo ang kanyang minamahal na si Laura. Habang nalulunod si Florante ng kulukutan, isang marog na nangangalang Aladin na naglalakad sa kagubatan ang narinig ng kanyang pagtang. Naantig si Aladin sa mga inahin ni Florante at tinulungan siya nang siya'y atakihin ng dalawang lady. Hindi nag-atubili si Aladin na iligtas si Florante, bagamay sila'y magkalaban at inaalaga nito nang mawala ang malay. Nang magising naman si Florante, nagulat siya nang malaman na ang nagligtas sa kanya isang Moro. Ang kalaban ng mga Kristiyano, dito nagsimula ang kanilang pag-uusap at sinalaysay ni Florante ang kanyang buhay. Sa kanilang pag-uusap sa kagubatan, ikinukwento rin ng Aladin ang kanyang sariling karanasan. Habang nagsasalay sila, narinig sila ng mga tinig mula sa kagubatan. Isang babae na si Florida ang nagkikwento ng kanyang pagtakas mula sa kanyang kaharian at ang kanyang paghahanap sa kasintahan niyang si Aladin na nawala sa loob ng 6 na Florida. Narinig niyang sumisigaw na babae na humihingi ng tulong. Natagpuan niya si Laura na nainhampos ni Adolfo. Gamit ang pana, pinatay ni Florida si Adolfo at niligtas sila. Nagtagpo sila Florante, Laura, Aladin at si Florida sa kagubatan. Matapos ang kanilang mga bumalik sina Florante at Laura sa Albania at naging hari at rey. Samantalang sila Aladin at Florida ay nagbalik sa Persia at kung saan si Aladin ay naging bagong sultan matapos mamatay ang kanyang ama. Namuhay ng matiwasay at mapayapang Albania at Persia. Matapos ang mga kaganapan ito, nagbabalita, Concha Shane Kylie. Salamat sa iyong balita, Kylie. Talaga naman ang pag-iibigan ni Florante at Laura hindi matitibag ng kahit ano pang mga pagsubok. At hindi kailangan naman magpaghiwalay ng tadhana gaya ng pag-iibigan nila Aladin at Florida. Sobrang init, huwag tiisin. Aside ang kasangga sa kuryenteng tipid pero preskong tuloy-tuloy. Presko sa bulsa, presko sa katawan. Aside na tayo! Time check. 2:40 PM. Mga mag-aaral ng MEX, puspusan sa pag-eensayo. Ravenna, maaari mo ba kaming bigyan ng update patungkol sa mga atleta na kasalukuyang nag-eensayo? Kasalukuyang nag-eensayo ang mga atleta ng Kawayan City National High School Barangay League Extension o CCNHS MEX para sa nalalapit na Cagayan Valley Regional Athletic Association o Cobra Meet na magaganap sa Santiago Sports Complex. Makikita dito na hindi alintana ng mga atleta ang init ng panahon para mag-ensayo, kundi pinagpapatuloy pa rin nila ang pagtutraining sa kabila ng init at hirap makamit lang ang hinahangad na tagumpay sa nalalapit na Abril 23 hanggang 27. Pinaghahandaan na ngayon ng mga atleta ang Cover Up 2025 sa pamamagitan ng intensive training. Kahit na mahirap ipagsabay ang pag-aaral at pag-ensayo, nagagawan pa rin nila ito ng paraan upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral. Nagbigay pahayag naman si Ivan Deling Valenzuela, manlalaro, sa kanyang saloobin patungkol sa nalalapit na Cover Up. Nakakakaba ang nalalapit na laban, ngunit kailangan mas mangibabaw ang tiwala sa sarili. Kailangan kong ibigay ang lahat ng aking makakaya para naman masuklian ang hirap at pagod ko sa pagtutraining. Maraming salamat sa iyong update, Ravenna. Tunay ngang malalakas ang loob ng mga atleta ng Marabulig. Hindi may pagkakailang hindi lang pangalan ng eskwelahan ang malakas, pati na rin ang kanilang mga atleta. Pag aktibo si baby, dapat may alagang Johnson. Lambot, bango at protection sa pawis buong araw. Johnson Baby Powder for all moms worldwide. Time check, 3 p.m. Robin Angeles, nabili na ang kanyang pangarap na kotse. Ibinahagi ni Robin Angeles ang pagbili niya sa kanyang pangarap na kotse. Siya ay naging endorser ng iba't ibang brands bago sumikat sa seryeng Ang Mutya ng Section 8. Angela, partner, maaari mo ba akong bigyan ng ulat? Nabanggit ng binata na ito ang una nilang sasakyan at doon ay sumasakay lamang sila sa tricycle para pumunta sa kanilang mga trabaho. Dagdag pa nito, nasabi ng binata na una raw niyang pasasakayin sa kotse ay ang kanyang kuya dahil ito ang kanyang magiging driver pa uwi ng Pampanga at hindi pa siya marunong mag-drive. Ako, si Angela Angeles, nag-uulat. Tunay nga talagang kapag sinamahan mo ng sipag ang tiyaga, ay makukuha mo ang iyong ninanais.
Naway maging inspirasyon ito ng mga kabataan. Ako si Rona Delanob, nagbabalita. Magandang hapon Pilipinas, kayo ay nakikinig sa TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. Ako ang inyong lingkod, Rona Delanob. Ako naman si Gian Busto. Ako si Lorraine Elegado. Ako ang inyong kaagapay, Ashley Abby. At ako naman si Christina Galimba. Muli, kayo ay nakikinig sa TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang TKRS Radyo Balita 29.7. Ating babalikan ng isang klasikong akda ng panitikang Pilipino, ang Florante at Laura, at susuriin ang mga aral na makukuha natin dito. Kasama natin si Mika Ibarra para talakayin ito ng mas malalim. Mika Ibarra, anong masasabi mo sa mga aral na itinuturo ng Florante at Laura? Magandang araw! Florante at Laura ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig. Ito ay refleksyon ng ating kasaysayan at gabay sa mabuting pamumuhay. Natutunan natin ang kahalagaan ng katapatan, tunay na pagkakaibigan at pag-ibig na handang magsakripisyo. Ang pagtitiis at pag-asa ni Florante at Laura ay nagbibigay inspirasyon sa atin na harapin ang buhay ng may tapang. Salamat, Mika Ibarra. Tunay ngang napapanahon pa rin ang mga aral ng Florante at Laura. Isang paalala sa ating lahat na mahalin ang ating bayan, manindigan sa katotohanan at labanan ng anumang pagsubok. Ating tamis ng pagsasama na sana hinahanap-hanap silang dalawa. Ako na lang ang natira. Sana'y muling piling mong kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Muli, kayo ay nakikinig sa himpilan ng katotohanan. Ito ang TKRS Radyo Balita 29.7. Tinig ng katotohanan, tunay na maaasahan. Maraming salamat.